Ngayon po tayo po ay mag-update kung ilan nga ba ang anak ni Mama Pig. So kahapon po nanganak si Mama Pig ng 4 PM. Tapos natapos po siyang nanganak hanggang 7 PM ng gabi. So siya po ay may biik na 13. So lahat po ay puro buhay kasi kadalasan sa mga nanganak na baboy ngayon, yung iba stillbirth, yung iba naman mummified dahil sa init ng panahon. So ang aming teknik po na ginawa, pagkatanghali po ay pinaliliguan namin ang aming mga inahing baboy para iwas stress. Saka yung init po ngayon ay hindi po siya katulad ng dati kasi nasa El Nino kasi kami. So yan po si Mama Pig, ayan po. Di pa po siya kumakain ng feeds kasi umiinom pa yan ng tubig. So mamayang hapon bibigyan namin siya ng feed. So konti-unti muna di dapat na marami. Kasi bawal siyang kumain ng marami para hindi maano ba. Masama po kasi sa buntis. Pag naubos na po niya, so dadagdagan namin ng unti-unti na rin. So ito po ang kanyang mga biik. So yung lagayan namin ng mga biik ito po. Dahil sa walang kuryente dito, medyo malayo. So solar yung ginagamit namin. So ngayon yung solar, syempre binibilad namin sa araw. Tapos mamayang gabi, gagamitin na namin to. Yung solar power kasi niya andun, charge muna namin para mamayang gabi pwede namin gamitin. So ito yung ginagamit namin pag nanganak ang inahin namin. So ito yung 13 na mga biik. Ayan. So puro po yan sila masisigla. Puro po yan sila puti. Hindi pa po namin nabilang kung ilan po ang lalaki at babae. So baka nagtataka kayo bakit may mga guhit-guhit dito kasi hindi pa po sila marunong dumidi kung saan yung didi sa baba. So by batch po ang papadidi ko sa kanila. So 7, mamaya naman yung isa, 6, ganyan lang po para patas, para naman yung iba makadidi talaga ng tama. Ayan po ang aking 13 na mga biik. Ayan po. So, ito na po yung nakagawian namin. So, pag nanganak ng inahing baboy, ganito lang nilalagyan namin. Okay naman siya. Basta napapalibutan lang ng mga ganito o sako man lang ang paligid para yung init ay pumupunta sa loob. Tinatakpan namin para yung init namin sa loob. Gawa ng malapit, malayo kasi yung kuryente. So, update po natin sa isa inahin. Ito po ay mga anak sa September 17. So, ito po yung inahin ko na unang nanganak talaga. Itong isa, si Magdita, sa August na po yan mga anak. So, sa July wala po kaming mga anak na inahin. Ayan siya. Bali, 3 po ang aking mga inahin. Hindi po ako nagpapatining kasi ang patining kasi hindi siya stable ang presyo. Sa pag-iinahin yung mga biik kasi hindi mawala sa 3,500 to 4,000 to 4,500 ang kanyang mga estimated na kita kada isa. So ngayon po magpapadidi tayo ng 6 na biik kasi kanina natapos na po yung 7. So yung 6 sila naman dididi ngayon kasi si Mama Pig di pa po siya masyadong malakas. Bali, pinapadidi natin unti-unti para yung mga biik ay hindi sila maging matamlay, maging bansot. Bawal naman sa kanila na padidihin mo ng marami kasi first day pa lang po nila. So, ito po yung ama biik. So, walang nakalagay na, talandaan na sila ay nakadidi na. So, ito ibig sabihin sila ang pangalawa. Okay, hindi na. So, sila po yung second batch. So, mamaya po, pag magpapadidi na ako sa mga biik, so sila na po lahat. Oops. Where are you going? Ayan na. Walang didi dyan. Dada. Yung puyat kagabi po is real talaga as in.
nakatulog kami ng 11 p.m. Nagising ako ng alas 2. Alas 5 o'clock, nagising na naman. Ganyan talaga sa first 3 days ng panganak ng ating baboy. Pero after niyan, hindi na. Kasi tinuturuan namin silang umakit doon, lumabas, ganyan na lang. Tapos, di na namin sila binabantayan. Pumupunta na lang kami dito pag kailangan na magpapadidi. Base sa oras ang aming ginagamit. Ano na? Nag-release na, nag-release na. So, yun ang patatandaan na nag-release na si Mami Pig ng gatas. Oy, dito ka, oy. Ay, busog na siya. Hmm. So, tsaga lang po talaga. Pag unang araw, di po namin pinapadidi ng matagal yung mga biik para si Mama Pig makapag-relax at anong balik ang kanyang malakas. Kasi stress pa ito eh. Wala na yung gatas kasi tapos na yan nag-release. Balik sa lungga mga friend. Okay, yes. Okay ka na. Matulog pa man yan si ano. Matulog pa man yan. Ay, natulog na. Ay, ayan.